Isang mapagpalang araw at magandang buhay po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Halina po kayo mga kapatid at tayo ay sama-sama sumamba at magbulay ng salita ng Diyos. Hallelujah! Purihin ka aming Ama, Diyos na tapat at pinakamakapangyarihan sa lahat. Diyos na sinamba ni Abraham, Isaac at Jacob. Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagpapala. Diyos na makatarungan at makatwiran. Tapat sa iyong mga pangako. Matibay na muog at matatag na sandigan. Hindi nagbabago noon ngayon. At magpakailanman. Maaasahan sa lahat ng oras. Alpha and Omega. Giver. Supplier. And great provider. Diyos ng langit at lupa. Wala nang hihigit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, pinararangalan at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na kaloob mo sa amin. Salamat sa iyong dakilang biyaya at kahabagan. Samahan po kami ng kapangyarihan ng iyong banal na espiritu sa gawaing ito mula sa simula hanggang sa matapos. Basbasan po ang lingkod na gagamitin mo at ang lahat ng nakikiisa sa gawaing ito. Naranasan po ang dakilang pagpapala at karunungan mula sa iyo. Salamat po. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na parangal, papuri, pagsamba, pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Praise God. Good morning po. Hallelujah to our King Jesus, the author of our lives. Great Almighty. Another day, an opportunity to grow in our knowledge of God. We are in the book of Revelations. We will study chapter 20 today. Ikadalawampung kabanata. Ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga has na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos may nakita akong mga trono, at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahen nito, at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang pagkatalo ni Satanas. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, na tatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan, araw-gabi, magpakailanman. Ang huling paghatol. Pagkatapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay, at hinatulan ng lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades.
Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Amen? Nabasa na po ba natin? This book is the Revelation too. Sino po ang author ng Revelation? John the Beloved. Bunsong kapatid ni Jesus. The binding of Satan represents the victory of Christ over the powers of darkness, accomplished at the cross, meaning Satan was bound at the cross. Further, Satan's binding was not complete, since he is obviously still active, but is bound or limited in regard to his ability to deceive the nations. This chapter shows the power and authority of Jesus Christ over Satan. We always say na talunan na si Satanas, kasi nga po, it has been revealed that Satan has been defeated. We have 3 points po today. 1. Satan is bound, verse 1 to 3. Yesterday, today, and forever. Siya ay bounded. There is nothing that he can do sa buhay natin. Kaya sabi ng Lord, do not fear. Nothing to be fearful. We should walk in authority and freedom. Peace and prosperity. Although sa panahon na ito, the works of the enemy is active. And so, kailangan magbantay sa panalangin. The enemy is deceiving families and nations. But in the future, he will be completely binded. He won't be able to deceive anyone anymore. He will be completely confined for 1,000 years so as to not deceive the nations any longer. During this age, he has blinded the minds of unbelievers so they will not see the glory of the gospel. He has been the god of this world, the prince of the power of the air, the spirit of the sons of disobedience. Dahil marami nang nadeceive ang diablo, we will now come to the second point. 2. Christ's millennial reign, verse 4 to 6. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon, 1,000 years, ang mga nagtiis, nanampalataya, at hindi tumanggap ng tatak ng demonyo, ay hindi nakasama sa ikalawang kamatayan at nagharing kasama si Kristo. Somebody shout, tayo yon! Amen! Magtiyaga tayo sa ating pananampalataya. Huwag maging tamad sa mga gawain. Online devotion every day. Midweek service. Corporate prayer meeting. Win, like evangelism. Consolidation, like Bible studies. Kids ministries. Youth ministries. Discipleship, like School of Leaders. Celebration, like Sunday service. At iba pa. Ang kapalit nito ay buhay na walang hanggan. Ang buhay na naghahari kasama si Kristo. Huwag piliin ang daang maluwag. Huwag sundin ang sariling hilig ng laman. Sundin ang hilig ng banal na espiritu. 3. Satan's ultimate defeat, verse 7 to 10. Our last point. Grabe ang kahihinatnan ni Satanas at ng lahat ng sumunod sa kanya. Mga kapatid, sa point na to, pipiliin mo pa ba ang gawa ng kaaway sa buhay mo? Gayong alam na alam natin ang kanyang kahihinatnan. Nasa dulo, siya ay talunan? We have to choose daily. Take up the cross and follow Jesus, or be merry today with Satan and suffer tremendously eternally. Kapag pinili mo si Jesus, take the cross. May challenges, pero may reward. Ngayon, kasama puso, lahway, pawis, lakas, pera, oras, emotions, and all. Pero they are all worth it in the end. The joy that will take place in that day is beyond compare. Hold on to our faith. Greater reward is about to happen in you and your families. God bless po, and to God be the highest honor and praise.